Ay, magandang gabi mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Salamat sa dumadagdag na subscriber, no? Nagkaroon lang ako ng interest dito eh. No? Sakit ulo ko rito. Ano siya oh. Mag-anak kaya ni Kibulo ito? Pakinggan natin. Meron mo itong 47,000 views. Oo. At magbabasa ko tayo mamaya ng mga komento dito sa babae na to, no? Ang ito eh, babalik ang kaluluwa ko. Senatorial aspirant whips warm. Of course, if disqualified. Third time. Pakinggan natin. Magandang hapon po sa inyo lahat. Ikatlong beses ko na itong pagtakbo senador ng ating bansa. Dalawang beses na siyang nadi-disqualify, no? Pero bakit, nakakapag-isip no? Bakit tinatanggap pa rin ang kanyang kandidatura? Wala ba screening tong COMELEC na to bago tanggapin? Hindi tanggap ng tanggap, file ng file. Ito, pangatlo na to. Pakinggan niya dati siya. Napakatapang po. Sabi mo ng napakakapal ng mukha. Kahit laging idinidisqualified ng COMELEC sa pagiging mahirap. Mingi po ako ng paumanhin kung masyado kong maramdamin ngayon. Nakakalungkot. Gagawa ako ng kabutihan para sa bansa. Pero hindi disqualified sa pagiging mahirap ng COMELEC. At ganyan kayo, COMELEC. Gagawa raw siya ng kabutihan, dinidisqualify niyo siya. Pangatlo na to tanggapin niyo na. Masyadong minamata ang isang mahirap. Samantalang gagawa ng kabutihan. Nakagawa na ako ng kabutihan sa ating bansa. Napakarami na. Kaya ako tinawag nilang Bet Lopez, senador ng bayan, or Bet Lopez, ang tunay na senador ng bayan. Bet Lopez pala ito. Yan. Napakarami na. Pati ang Marawi ay pinakialaman ko para akong presidente, para akong general. Huwag lamang mamatay ang taong bayan. Huwag lang mamatay ang mga pulis at militar sa Marawi na hindi nakita ng presidente. Pero pinakialaman daw niya, pero hindi naman niya sinabi rito kung anong ginawa niya pakikialam sa Marawi, no? Sige, pakinggan natin. Na hindi nakita ng mga senior na general at kung sino pang konektado sa pulis at militar o NBI man. Lungkot na lungkot ako. Ito ang huling Ako rin. Nalulungkot din ako sa'yo. Tuloy mo. Bet Lopez. Kataon na tumakbo akong senador ng ating bansa. Pero siguro naman sa pagkakataong ito ay patatakbuhin ako. COMELEC, patakbuhin niya na to. Yung iba dyan, pinatatakbo niyo eh. Nga number 1 pe. Wala naman ding ginagawa eh. Basta tuloy mo. Senador ng COMELEC. Thank you po. 2 minutes po. Ma'am, magtatanong po yung media sa inyo. Sino po magtatanong? From the media? Anyone? Kalahin mong may nagtanong pa rito. Sige, tuloy nyo. Ay, ma'am. Dito po. Ma'am, ba't di po kayo pinatakbo? Sabi niyo po. Ano po dahilan? Sabi sa akin, you have a meritorious accomplishment as a private citizen, but you can't mount a nationwide campaign.
Wala na akong kakayang mangampanya, samantalang mahihirap ang tatakbo, mahihirap ang boboto. Gusto nila mayaman ang tumakbo para bayaran ng mahirap. Pero ako mahirap, susuportahan ako ng mga mahihirap. Pwede rin may katukwiran din siya, di ba? Kung mo siya ay mahirap, kaya mas marami nga naman yung botanteng mahihirap, kaya malakas ang loob niyang tumakbo dahil susuportahan siya ng mga mahihirap. Dahil bilang isang mahirap, may katukwiran ka, Manang. Tuloy mo. Ma'am, kung sakali pong hindi kayo ulit papayagan, kung sakali lang naman, ano pong susunod po? Very good question, sir. Bigat. English speaking si Nanang. Kung sakaling hindi kayo payagan na naman tumakbo ngayon, ano ang gagawin nyo? Very good question, sir. Tuloy. Kapag hindi ako pinatakbong senador ng COMELEC, lahat Makinig kayo, patakbuhin nyo na to. Lahat ng mga taong involved na ako ay i-disqualified sa pagiging mahirap, ay isinusumpa ko ang mga taong yon at idideklara ko na pinakawala kayong kwentang ahensya ng gobyerno. Makinig kayo, mga taga-COMELEC, ha? Dideklara kayong pinakawalang kwentang sangay ng gobyerno. Tuloy mo, Nanang. Sangayon ako sa dyan. Sige. Emotional lang, man. You have to understand that situation dahil hindi ako pinatatakbong senador. Samantalang gagawa ako ng kabutihan sa ating bansa. Patatakbuhin ka na ngayon. Sigurado yan. Pag narinig to ni mga commissioner sa COMELEC, patatakbuhin ka na sigurado. Tuloy mo, Nanang ko. Actually, Sir Man, I hate politics. Now, sino ngayon ang gumawa ng paraan para pumasok ako sa hindi ko gusto? Diyos. Kasalanan pa ng Diyos. I hate politics daw eh. Pero ang gumawa ng paraan para siya makapasok, para pumasok sa politika, ang Panginoon Diyos. Tuloy mo, Nanang ko. Ng paraan para hindi ako tumakbo. Idinideklara ko sa dami ng himala sa buhay ko, I am the chosen one of God. Kapag namatay ako, dinideklara ko na. Kamag-anak nga yata ni Kibuloy ito, mga boss. Si Kibuloy, appointed son. Ito naman, the chosen one. Ito lang mo, Nanang. Babalik ang kaluluwa ko. Parurusahan ko na kayo. Okay, ma'am. Thank you very much po. You're welcome. Madam, dito na po tayo. Naligaw pa. Alalayan niyo at baka magat yan. Nahulog. Yan. Picture. Okay, tamo. Salamat po, Ma'am Betsaida. Dito na po tayo, ma'am. Naliligaw eh. Pangatlo mo na yan, naliligaw ka pa dyan, Nanang. May pinipirmahan sila yung mga senatorial candidate, aspirant, I am the chosen one of God. I am the chosen one of God. Nakalagay dyan. Yan siya. Chosen one of God siya. No? Grabe. No? Kaya maintindihan ko si BP Lenny bakit hindi ayaw mag-senador. Kasi makakasabay pa lang niya sa mga senatorial aspirant. Itong mga ito, no? Diyos ko. Dito tayo ulit kay kaibigan. Si kakamping ko. Hala, kakamping, pinagmumura si Duterte. Grabe, galit na galit si Kuya. Ito mga didilis. Ito mga didilis yan. Mga didilis. Mga idol. Ano yan? Wala yan mga didilis, sira ulo yan. Yeah, sira ulo. Yung tae, sira ulo ka, putangin mo. Minura tayo mga Oo, yung tae, putangin mo. Grabe, minura tayo mga kapatid. This is my right. Napataga daw yan. Putangin na ka, dutay ka, putangin mo. Dutay, putangin mo. Akala nito, takot ako sa inyo. Suntukan po tayo dito. Pero sa mga Bisayang sira ulo. Sa tulad kay Dutay, Bisaya.
parang nasa isang ano siya eh. Yung bang magrarally yata eh. Kaya may mga dutaing nagkalat eh. Ayan, ito tayo. Pinagmumura niya, oh. Suntukan tayo. Tapang talaga dito, kakamping to. Yung buwang, Sino sinusuportahan mo ngayon, sir? wala mo ko sila suportahan. Sa mga senador ngayon, sir, sino yung mga bit mo? Ang ano ko lang dyan, ang bago ko dyan si Binora Balos, sa si Happy Pinay. Sa Bibinay. Sa ano, sir, sa kakamping, sino yung mga... Parang dalawa lang sila eh. Si Keiko Pangilinan saka si Gawakino, dalawa lang sila. Eh, yung line-up ni Duterte at saka line-up ni BBM. Ay, wala yun. Ganun yun. Bagsak lahat yung po. Basta ako karamihan sa mga DDS, may mga ganyan, no? Malakas na si Sara. Sabi mo, LG. Ang mga Duterte, malalakas ang hangin sa utak. 100% BBM daw, oh. Ha? 100% BBM line-up. Hindi naman ano kasi Yung kaya iba. ayaw ko, lalo kay Lito Lapid, ayaw ko yan, putang na yan. Ayaw ko yan. Ay, 100% daw yung BBM lineup. Ay, hindi ah. Yeah. Lalo yung Lito Lapid na yan. Pati siya. Ayaw mo sa mga artista na, sir? Ayaw mo na sa mga artista? Wala, putang na, wala namang gano'n. Hindi naman si Ruby Padilla, putang na. May, saan ka makakita ng sundalo na yung nakatiritas na yung buklit ng putang na? Pataas magbumot pa. Tapos wala. Ano na nangyayari sa bansa natin ngayon? Ayan guys, may kanya-kanya naman tayong opinion. Sana Oo, walang magalit. Huwag sanang magalit. Basta ang mga Dota putang ina nyo. Kuya. Putang ina nyo. Sabi si Duterte, suntukan kami, putang ina nyo. Naku, inamo na. Wala, hindi ka lalabanan ni Digong. Brad, ingat ka Brad. Baka mamaya pa-sharpshooter ka niya si Digong. Alam mo naman niya si Digong ha. Pero matapang si Brad ha. Kaya makakamping. Sa walang baril-barilan, walang bodyguard. Walang Suntukan lang. Walang hitman. Ako. Suntukan kami sa kalsada ni Bastes maghapon kung sino yung matibay sa amin dalawa. Walang hitman. Oy, Baste. Oh, suntukan daw kayo nitong kakamping ko. Maghapon. Oh, tima matibay dalawa. Tapang talaga ni kakamping ko. Oh. Hitman kasi sabi nila matapang daw. Ang taong matapang hindi mo kailangan hitman, baril o bodyguard kasi matapang ka. O hinaan mo kita Basti Duterte, suntukan tayo. Naku, si Basti Duterte. So walang hitman, walang bodyguard, walang baril kasi matapang eh. Diba ang taong matapang hindi na kailangan magano lang suntukan. Hanggang mahapon kung sino yung unang mamatay sa amin dalawa. Kuya, sabi Sa tingin mo, sir, kaya mo si Basti, nag-gym daw yun. Ay, wala akong pagka. Nag-gym ka ba? Kaya ko yan, kahit hindi ako nag-gym, kaya ko maghapon kami suntukan sa gitna. New Lac. Sino yung mga kakapusin ng hininga sa amin dalawa? Galit na galit ako sa mga Duterte talaga. Sir, bakit ganun ka na lamang kagalit sa mga Duterte? Bakit ako galit sa mga Duterte? Putang ina si Duterte ang drug lord. Mapagpanggap ang kunwari, tapos ang daming Pilipino namatay dyan. Mga mahirap, biro mo yun, no? Kuya, may nag-comment dito. 30,000 Asko daw. Isang buhay niya. Asko daw ang pangalan mo, kuya. O, Romel Orcolio, manood ka sa Ayan o, YouTube. grabe, sobrang tabang ni Ano kuya. pa kung TikTok? Talagang Palagi ako nagbabayad sa TikTok. O, Ayan, Romel o. Orcolio. Nilalabas na ni kuya. Talagang walang Palagi ako takot. nagbabayad sa TikTok. Ako palagi nagbabayad. Pinagmumura ko yung mga Duterte. Oo nga, napanood ko nga ito din. Sa TikTok. Oo, napanood ko. Palagi ako sikat ako sa TikTok. Palagi ako nagbabayad. Palagi ako nagbabayad sa TikTok. Nagbubuwis ako ng 10 million dyan. Sa TikTok, pinagmumura ko yung si Duterte. Putang ina yan. Sabi nga Nakano nga ako nun, nakapanood ako, pero sabi nila, hindi ako, Panay po tayo bakit dito hindi na ako nagtatawag dito? Puta, ihampas ko yung ulo. Well, hindi naman dati siyang kakampi. pero sabi nila, kaya ka daw nakapagsalita dyan dahil binabayaran ka daw ng kakamping. Galit na galit. Chat by Marlica. Marami pa sila dyan, mga sirang ulo niyan. Yung mga supporter ni Bibim, yung mga vlogger niya, okay. Magkakasundo kami kasi nga gusto ko nga, magsama na lang yung kakampi sa Bibim. Moron positive lang. Gusto mo, sir, magkasama na lang? Oo, kasi nga okay naman kami. Moron positive lang din Yung ako. mga ginagawa ni Bibim, okay kami. Hindi kami kumukontra. Pag mayroon lang konting yun lang. Pero okay si Bibim. Kasi gumagana ng hostis siya ngayon. Saka pinaglaban niyang bansa natin laban sa China. Yun, ang gusto South ko. Philippines. Yun ang the best. Pero how about yung last administration about South Philippines? Wala, putang ina yan. Mag-jiski raw siya sa ano. Ang galing mga loko ni Duterte, no? Diba? Sabi niya, Alam mo, Duterte, pag mabuhat ko na yung jiski, hampas ko sa ulo, putang ina ka.
manluloko, mag-just kilo po ng China. Talagang sabi niya, binibiro ko lang naman kayo, maniwala naman kasi sinasabi ko. Tingnan mo, diba? Puro mga ganyan ngayon. Nagkamali talaga ang Pilipinas pagboto kay Duterte. Tapos ngayon gusto pang bumalik mga putang ina. Pero sa tingin Hindi natin sila binoto, di ba? Kamping, Duterte, bla. mo, during administration niya, na ipaglaban niya ba yung West Philippines na yun? Wala, huwag kang maniwala dyan, manluloko yung putang ina yan. Dapat noon pa sana ako nagbablog, pinagmumura ko na yung putang ina na yun. Wala, huwag kang maniwala dyan, putang ina yan, Duterte na yan. Pinagpapatay na nga yung mga Pilipino, magnanakaw pa. Pero mo yan si Basti Duterte, yung anak nga, nagkaroon ng 51 billion sa distrito ng Davao City. First district, 51 billion sa loob ng 3 taon. Sa panahon pa ng pamilya. Hindi si Baste, Kamping, si Pulong. Sana din nila yung 51 billion. Si Sara nga, di nga may paliwanag yung 125 billion eh. Putang ina eh. Kanya ka walang yan. Abogadang bobo. Alam mo, Sara Duterte, isa lang masabi ko sa iyo, Sara Duterte, abogadang bobo, abogadang mangmang, abogadong gago. Tangina mo. Wala ka naging abogada yung putang ina yan. Hindi nga yung salita nga yan, hindi niya maintindihan eh. Hindi niya alam kung ano kailangan, palagi siyang may binabasa eh. Kasi pag abogada ka, dapat alam mo lahat yung mga sinasabi mo. Wala, hindi niya alam. Pag tinatanong siya, wala eh. Ulit na sinasabi niya. Katulad ng pinagkahuli, hindi siya nag-retire kasi hindi naman sa witness. Ano daw siya? Putang ina mo. Wala, kaya galit sa mga Duterte. Talaga itong bayan, medyo lang iboto yung mga Duterte. Lalong-lalo na yung mga senador nila, mga putang ina yan, huwag niyo pang boto yan. Oo, huwag niyo pang boto yan, tama na yan. Kaya maniwala siya sa mga Duterte. Tama na, pumili na lang kayo ng iba, huwag na nyo na iboto yan. Tapos sa yung Kangbahay, pinahirapan ng Kangbahay, tama na yan. At ngayon gusto lang agawin si, di ba, dami-dami lang siya sabi kayo, no? Nagpupulburon daw. Piki yun na video. Parang tayo nga ko pa nga ginagamit, parang tayo nga ko yata ginagamit doon eh. Yung video na pulburo na simusingot daw. Parang nga sa'yo, sir, kamukha parang mukha ko yata yun, tinakpan lang eh. Yung kumangana, parang tayo nga ko yata yung ginamit nila eh, parang ako yata yun eh. Tinakpan lang yung mukha ni Bongbong Marcos. Sabi ko parang, pag tinitingnan ko yung video, sabi ko parang mukha ko yun ah, parang tayo nga ko yun ah. Sabi ko parang tayo nga. Oo nga, Kamping, parang yung mukha mo nga yun ah. Niritoke, no? Tama. Kung mukhang hawig nga niya, oh. Tinakpan na yan. Ito na. Ito, mga didilis. Ito, mga didilis yan. Mga didilis. Mga idol. Ay, ano yan? Wala yan mga didilis, sira ulo yan. Yeah, sira ulo. Doon tayo, sira ulo ka, putangin mo. Minuro tayo mga kababayan. Doon tayo, putangin mo. Grabe, minuro tayo. This is my right. Napagaga daw yan. Putangin ka, doon tayo ka, putangin mo. Doon tayo, putangin mo. Akala nito, takot ako sa'yo. Gusto, suntukan po tayo dito. Hoy, pre! Oh, nagkakainito na! Linin. Doon tayo, putangin mo. Hoy! Halika daw! Pinagmumura yung mga tutae na mga supporter, eh, oh. Tapang talaga nagkakamping, oh. Didilis, ano na? Kayo didilis? Oo yan, taga-Davao yung vlogger na yan. Sila lang. Taga-Davao yan. Minsan pumunta na ako yung Davao. KPL. Basta na, ano yan, nagkikitang Palawi yan eh. Taga-Davao yan. Hindi mga alam, hindi mga didilis. Talaga mamurahin ko sila sa vlog na, putang ina. Wala, pinag-umura ko, putang ina mo, tayo ka. Di ba natagal? Hindi talaga kayo ubra sa akin, putang ina. Hoy, may kakampi ka na, oh. Palagi na ako nagbabayran ka. Hindi, may kakampi ka na. Sa TikTok, palagi ako nagbabayran dyan, pinag-umura ko. Sabi nga nila eh. Sabi nila, hindi na ako nakakalabas. Kasi malapit na daw gumamatay, putang ina. Pero boss, sa gitna ng maraming sumusuporta sa'yo, meron Parang ano rin to, pero si Epifanio Labrador kasi, may takip yung mukha eh. Ito talagang matapang talaga to. din mga basher. Ano yung masabi mo na may nagko-comment kasi nagogorgorin ka daw? Puro nga condolences eh. Ay, wala akong pakialam. Ito, si Kibuloy, pakinggan natin itong mag-anak yata ito nung tumatakbo senador eh, di ba? Kaya daw niyang gawing superpower
ano daw ang kondisyon ko kung ako ang mamuno sa bansang ito. Isa lang kondisyon ko. Isa ang kondisyon ko, ito lang. Lahat ng budget lagay sa kamay ko. Lahat ng pera ng Pilipinas, 5.6 trillion ilagay sa kamay ko. In 5 years, gagawin kong superpower ang Pilipinas. Walang makikialam na magnanakaw kahit 5 pag kayo ay tumulong sa akin. Bansang Pilipinas, bigyan niyo ko ng 5 years, tumabi kayong lahat. Bigay niyo lahat sa kamay ko ang pera. Kukuha ko ng mga mabubuting tao katulad ko. Ipaplano ko buong Pilipinas mulang Luzon, Visayas at Mindanao. 5 years, superpower kayo. Sapagkat nakita ko ng langit, pinasok na ako sa langit, ako ngayon ang naging modelo ng langit, at ako yung pintuan ng langit, at ako yung daan ng langit, at ako yung katotohanan ng langit. Grabe siya lahat, At ako ang buhay ng langit. Ikaw na talaga, Kuya Kibuloy. Tingnan mo yung assessment mo. Takot ako makipagdebate? Hindi nga ako natakot kay Lucifer, sa inyo pa. Pero bakit hindi ko kayo didebatihin? Bakit ko kayo didebatihin? Ako na nga yung katotohanan. Ako ang daan at ang buhay. Pag di kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta sa langit. Paano ko kayo didebatihin yan na ako may-ari ng kaluluwa nyo? Ako may-ari ng sanlibutan ngayon. Ika, sandali lang. Ang mga Ay, nako, Kibulog. Ano to 7 hours ago naman ho ito. Marami tayong topic, di ba? Sa wakas, Pastor Kibuloy, ihaharap na sa Senado. Mainit na tanong ni Senator Risa Hontiveros, ready na. Naka-ready na. Di ba? Yan ang sabihin mo kay Senador Risa Hontiveros, Kibulog, pag nakakaharap mo na. Ito. Ng pagdinig na finally haharap na si Apollo Kibuloy. Once matakda namin yung petsa ng susunod na pagdinig kay Apollo Kibuloy dito sa Senado, susulat na ako sa nauukol na korte para masigurong andito rin siya bilang pagsunod din sa standing warrant ng Senado para sa kanya. Ito, sa ayaw at gusto ni Pastor Apollo Kibuloy. Kayang-kaya na. Kayang-kaya na ni Kibuloy yan. Yes. Sasabihin mo lang doon sa Senado ako appointed san di ba? Yun lang yung Kibulog. Ano ba nangyayari sa bansa natin, mga friend? Puro hibang, mga baliw, no? Pero hindi ako naniniwala, mga friend. Sa totoo lang, paulit-ulit. Na itong Kibulog na to, ipinaniwalaan ng mga Duterte. Hindi ako naniniwala dyan. Ginamit itong gago na to para mapagtaguan ng pera ng mga ninakaw nila. Pwede yun. Pero sabihin mo, malabo ho yan. Hindi gunggong mga Duterte para maniwala sa isang baliw. Diba? Yun lang yun. Tsaka yun nga. Sino namang mga pastoral na yan ang hindi makukuha ng mga bugaw na naghahanap ng mga magagandang babae na mga mahihirap at pangangakuan na doon na kayo sa Kingdom Nation at kayo ay pag-aaralin, libre kayo lahat, libre tirahan. Sinong magulang ang hindi? Aber? Di ba? Kaya gaya na nangyari doon sa kay Amanda. Tsaka marami yung mga ganun. Nilalapitan mga broken family. Mga mahihirap sila. Gaya yung Stephanie, ganun na nangyari, di ba? Dalawa sila na magkapatid, parehas maganda, di ba? Di tinira. Ay, nako mga boss. Pero anyway, malapit na matapos ang maliligayang araw itong mga ungas na to. Sa totoo yan, no? Siguro, ayon sa aking bolang kristal, pag si Digong kinapunta ng ICC, isa-isa na ho lahat ho itong magalamay na ito, tapos na ito. Sana tama ako. Senador, tatakbo pala senador yung Jimmy Bondok, yung musikero. Oo, PDP laban din.
Sus Mariosep, ano ba to? Wala nang mapagpilian, ano? Uy, huwag nyo na ho kayong mag-aksaya ng tinta. Piliin nyo po talaga mga pre na yung talagang hindi masasayang ang tinta ninyo. Diyos ko. Ang daming party list. Pati ito si Badoy. Puta, may party list din. Sus Mariosep, ano ba yan? Naku ng puta. Ewan. Kulab na ho tayo mga boss. Willie Villanueva, welcome to the club. Hayop at mamatay tao yan. Digong nyo. Raul Villanada, shout out ha. Greetings Kuya Rock sa buong pamilya. God bless. Weekend sa inyo. God bless Raul. Raul Villanada ulit oh. Wala yan, sanay nang walang yan at murahan sila digong nyo. Hanggang dyan lang kayo. Pumapatay nga mga yan, murahan lang. O, diba? Pero at least masasaktan sila, Raul. Diba? Raul ulit o. Wala na tayong naranasan na tao na walang itim ng kaluluwa at nagdulot ng kanser sa bayan. Mapait na suka ng bayan. Dan Nino, welcome to the club. Bilib ako sa iyo, kuya. Aktibo sa mga nangyayari sa bansa. Nakaka-proud, nakakamping, matapang. Totoo yan, Dan Nino. Raul ulit oh. Kapatid yata ni Satanas ito si digong nyo. Pwede. O siya na si Satanas. Na sinasabi nga ni Kibuloy na ang Diyos Ama raw ay naninirahan sa kanyang katawan. Eh, baka si Digong si Satanas naman ang naninirahan sa kanyang katawan. Diba? Noel Tenko, shout out. Yang ganyang bago-bago namang topic, ay, yan, ganyan, bago-bago namang topic, sakit ng tiyan ko dyan, karaoke, tatawa si Noel Tenko. Noel Tenko ulit, nakakawala ng problema ang mga camping na ganyan. Totoo yan, friend. Kalatibaya, shout out ha. Noel Tenko ulit to. Karaoke, iisa talaga puso ng mga camping. No more Duterte forever. Totoo yan, Noel. Noel Tenko ulit to. Karaoke, bigay nyo FB account ni kakamping. Ayan, sinabi niya na. Pelabo, shout out. Totoo lahat sinasabi. Sinasabi niya, matalino siya at matapang. At saka updated siya sa mga pangyayari. Basta kakamping, matino isip. Totoo yan. Pelabot ulit to. Pati mga confidential fan ng mga Duterte, alam na alam niya. Totoo eh, syempre. Askin man ako, alam ko din eh. Oo. Pero yun nga, eh wala eh. Ang inaantay na lang natin, ICC mga friend. Chupista Bunao, shout out ha. Good evening po kuya, at sa mahal mo pong asawa at sa mga kawaryos. At kuya, kung nakakamatay lang ang pagmumura, ay patay na si Dutz at si Kibulok. Aba, ay parang Armalite ang pagmumura ni kakamping. Abay, may katapat din pala si Ipe sa pagmumura. Ako, sana nga kuya, one time, big time, kung hindi bigti. Kung hindi bigti na ako sa puno ng kamatis, patay. Hindi. Ako, yan ang hula ko dyan. Pagdating ng ICC, tapos na yan. Anya Mitten. Welcome to the club, Anya Mitten. Wide viewer sa YT at TV News, kaya alam niya kademonyohan ng mga Dutertes. Totoo. Pedro San Juan, shout out ha. Good evening. Good evening po, Karox. Inuulit ko po, Karox, panahon na magising ang mga mamayang Pilipino na iboto na ang mga bagong kandidato, yung mga malinis ang track record. Iwasan ng iboto ang mga kapamilya o dynasty. Ginawa na nilang hanap buhay ang politika kasi easy money. Totoo yan. Kahirap kumita ng pera, milyon-milyon o bilyon para sa pang sariling kapakanan.
at hindi para sa bayan at mamamayan. Yan ang malungkot na nangyayari sa ating bayan. Sa bandang huli, harap pa rin ang taong bayan kung hindi magbabago ang pananaw at paniniwala ng ibang mamamayang Pilipino. Totoo yan, Ferdinand. Federico Mandaco, baka yung organisasyon na yan sa Singapore kulto rin gaya ng KOJC. Walang ya din yung pagkukorona na yan kay Bulok. Hindi sila kinikilabutan sa ginawa nila. Akala ko nga siya lang nagpatong nun. Puta, galing pa pala Singapore yung corona ni Kibulok na yun. Ay, Kibulok! Paalala ko sa'yo. Huwag mong kalimutan yan pagharap mo sa Senado. Dalin mo yung corona. Baka sakaling matakot. Tapos saka ngayon dun, I on the earth. Ganun. Wala ka namang ibang gagawin, Kibulok. Paniwalaan mo ko. Tuloy mo na yung pagiging baliw mo. Oh, di ba? Baka sakaling yan ang magdikta sa'yo. Kung yung pagiging baliw mo nagpasikat sa'yo, malay mo, baka yung pagiging baliw mo ang makasalba sa'yo. Diba? Insanity. Diba? Tuloy natin kay Federico. Aba kapanalig din pala yata ito ng KOJC. Ang Panginoong Jesucristo na tanging anak ng Diyos ay kinoronahan din, pero ang corona ay yari sa tinig. Tapos ininsulto, dinuraan, tapos pinako sa krus para tubusin ang ating mga kasalanan. Pero kayo, Kibuloy, Gloria, kalapastanganan ang ginawa nyo, pati na mga alipores nyo. Masakit maningil ang Diyos. Totoo yan, Federico. Ayan na nga. Federico ulit. Si Kakamping, nagalit kay Duterte. Natatawa ako. Natatawa tayo, pero totoo lahat na sinasabi niya. Totoo naman, bilib ako sa tapang niya. Sana mapanood ni Duterte yung pati yung mga alagad niya. Lalo si Roque. Ramon Valencia, shout out. Bossing, bilib ako kay Kakamping. Direct to the point. Kung bumanat, Sapul, si Gongdi, Kibulog, at si Shoke, Butanding, sila Pusit, Bato, Bongo, Baste. Kailan niya mumura? Ayun, ito, minura niya na dyan. Diba? Tsaka pati si Sara, diba? Jaime Villapando, welcome to the club. Subscriber ako ni Romel. Ito, ang pangalan ni Kakamping Romel Orculio. Tama lahat ang sinasabi niya laban sa mga datae. Totoo. Ramon Valencia ulit, Bossing, napanood ko yung video na yan. Matagal na yan. Marami talagang nabudol yan si Kibulibog. Sunny Mortel, welcome to the club. Pwedeng vlogger yan. Go, go, go. Vlogger nga siya, Sunny. Johnny Bigud, shout out Gandang gabi, Karoke. Langya, puro mura ang narinig ko dito kay Kakamping. Matapang siya. Sana dumami pa ang katulad niya para magising na yung ibang taong natutulog at kumakampi sa mga Duterte. Tsaka dapat mag-ingat siya at baka balikan at patira siya ng mga Duterte. Totoo yan. Si Epifanio Labrador, malupit din ang banat niya. Kaya lang, hindi siya kilala Chopista Bonao ulit Si Torre, pwede na ba siya ang mamuno sa martial law? Approve! General Torre! Tirahin mo na. Salvador Centeno, welcome to the club. Whiskey, shout out. Bisaya pero he's cool. But he speak the truth, diba? George Ala, shout out. Sa Amerika na yung last destination nung American jail. Emily Galano, welcome to the club. Ang pangalan ni Kakamping the vlogger, siya si Romel Arculo. Yun, Romel Arculo subscribe nyo, marami siguro subscriber to. Librado Ludovico, sumagot Brad Romel Arculio, shout out to you from Edmonton, Alberta, Canada. God bless. Diba? Parati raw siya nagbabiral Kakamura niya kay Digong Ayoko naman nun. Marlin Dawi, welcome to the club. Tapos yung ads ni Duterte, sabi niya, I hate drugs, isang malaking kasinungalingan ni Digong. Totoo.
Kengkoy, shout out. Tama naman si Kabayan, the protector at mga drug lords, ang pamilya Duterte. Di kailangan maging hihenyo para malaman ang mga kawalangyaan nila. Totoo yan, Kengkoy. Jack Roman Santa, shout out ha. Ang unano, makakuha lang ang simpatya ng mga botante kahit magpa pila baldi pa siya. Okay lang. Nabi mo pa. Rodelia Alpiloro. Hello po Sir Rox at sa mga kabosing. Nakakasawa na po talaga mga politikang ginagawa nilang palabigasan, lahat na lang ng gustong maglingkod. Okay po. Sana kung naging totoo sila sa paglilingkod nila sa taong bayan tulad ni Vico Soto. Lahat halos trapo sila. Salamat Sir Rox. Ingat po tayong lahat. Dalangin ko na naway iluklok niya ang matitinong tao para sa ating inang bayan. God bless po. God bless, Rodelia. Yani Robles, shout out. Bakit nga si Gloria Siraulo nagkukorona din? Aba, kampon talaga ng demonyo si Gloria. Bakit niya yan koronahan at suportahan ng claim na anak ng Diyos? Sira talaga si Gloria. Grabe ka, demonyo, kademonyo na din. Totoo. Nakita mo naman may corona rin siya eh. Dalawa silang may corona, Hari at Reyna, di ba? Faith and Trust, shout out. Tinalo pa ni Dutz na yan ang devil sa kasamaan. Totoo. Maricel Pilio. Welcome to the club. Ramdam po kasi niya yung fake na drug war, maraming namatay na kung saan parang mga hayop lang ang pinatay. Saka may experience si Kuya nung time ni Arroyo. Di yan maglalakas loob na magsalita kung wala siyang naranasan at nakita. Tama naman lahat ang sinasabi ni Kuya. Totoo yan, Maricel. Lily Chang, shout out ha. Sabi niya, no? Inulit ko talaga. Ganyan ang dapat na vlog. Murahin ang dapat murahin. Karapat dapat lang na murahin niya si Duterte. Hindi na yan nirirespeto. Buti may katapat na si Digong. Correct na correct si Kuya. Updated at ang kakamping na yan. Saludo ako sa iyo. Dapat yan ang mapakinggan ng mga bubutante para ma-inform yung mga mangmang na Pilipino. Galit si Lily Chan. Friend Sherby Sapeda, shout out. Christian Sen, my friend, condolence sa July 7 Alcantara. Ganun lang talaga, friend Christy. At least no more pain na siya, di ba? Nandun na siya kung saan siya dapat nanood doon, di ba? At hindi na siya makakaramdam ng hirap. Ako ganun din, no? Dinadasal ko lang kay Lord, pag ako, wag mo kong pahihirapan, di ba? Friend Amy Bingson, shout out. Dolor Garcia, shout out sa inyo dyan, mga friend. Sabi ni Impong Basyang. Impong Basyang, Team Deli is in the house po, Sir Rox. Kumakaway at umabati po ng may ngiti sa iyo, Sir Rox, at sa buong Team Rocky Warriors the Great. Sa topic po today, Sir Rox, nakahalukay ka po ng isang matapang na grabing angas na pwede po talagang ipangtapat dyan sa mga DD shit na makakapal po ang muka at tagapagtanggol ng kanilang Panginoon. Ano po, saludo naman po ako sa iyo, Sir, sa tapang mo at talagang buo ang dibdib. Walang pakialam, pinakain mo talaga ng alikabok ng mura si Ingkong Durian. At totoo naman talaga lahat ang sinasabi mo, Sir. Problema nga lang po natin, malupit ang tirador at traidor po yung binabanatan mo. Sanay na sanay po yan sa lahat ng klase ng pambabatikos. At di po yan tinatablan ng kahit ano sa kasinungalingan at kayabangan po siya ang nabubuhay. At sa kayabangan at kasinungalingan na din po siya matutunaw sa earth. Lalo na po sa kanyang edad ngayon, pagturo lang ng daliri sa kapangyarihan po ng pera ang palagi niyang gamit na sandata para makaganti sa kalaban. Isa po siyang napakalupit na sumpa sa naging salot po at nagluklok at naglugmok sa paghihirap sa ating bansang Pilipinas.
Pero naniniwala po ako sa lahat ng po yan ay may katapusan at hangganan. Hindi po siya makakaligtas sa batas ng ating Panginoon. Lahat po ng mga ginawa niyang kaitiman ng kanyang kaluluwa, may katapat pong malupit na parusa ng tadhana. Ayan na nga, friend Shervin. Siguro po yun ang papalit na po sa kanya. Kaya kahit po siya buhay pa, sinusunog na po ni Satanas ang kanyang grabing nakasusulasok na itim na kaluluwa. Punong-puno na po sa salok. Malamang sir, di na rin po yan nakakapagtatulog ngayon. Grabe ng daga at kabugnat sa takot niyan ngayon. Mabuti nga sa'yo na pesting yawa ka. Pwe, sana lang talaga matunaw na ang katawang lupa mo at sumama ka na sa best friend mong si Satanas. Totoo yan, Tia Deli. Ha? Alam nyo, ang wild guess ko rito kay Digong, no? Bukas na nga po yung wild guess ko. Oo. Bukas ko na sasabihin sa inyo yung aking wild guess. Ted, shout out. Isang beses ko na siyang napanood noon karaoke. Nag-comment ako sa kanya na baka siya huntingin ni Digong. Tapang naman niya, sobra. Sa bagay, totoo sinasabi niya. Pero lantaran, may bulletproof kaya ang katawan niya. Para lang siyang si kabayo. Parang nakainom ng lambanog. Tapang Alfredo Vita, welcome to the club. Totoo sinasabi mo, go 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 kakamping. God be with you. Ted ulit Parang panahon ni Herodes ang koronasyon ni Kibuloy at si dating Presidente Unano pa ang nagpatong ng korona. Miyembro din pala ito ng mga masasamang espiritu. Siguro sinumpa ito kaya naging Unano. Ted ulit palagay ko karaoke, yan din ang nasa isip ni BBM, Marcel Lo, para manatili sa pwesto. Pero tama ka. Sana yung patas na pimumuno. Pero ako, nag-aantay pa rin ng isang Malaleni Robredo. Marami dyan, di lang makakilos dahil walang pera. Wala kasi sa isip nila ang mangulimbat at mandaya ng boto para sa pinakamataas na pwesto. Pero sabi nga, God works in a very mysterious way. Totoo yan, Ted. Michelle Edwin, my friend, shout out ha. Busy si Michael Makise, shout out. Hello po, Sir Rox. Tawa-tawa. Super tawa ko dyan, Sir Rox. Tama naman siya, sabi niya. Nakatagpo ng katapat si Digong. Ano po name niyan, Sir Rox? Alpalo. Ayun, sinabi ko na. Orpuli ba yun? Oo. Librado na Dubico ulit Sorry ka, Rox. Late ako. Overtime sa work, kaya almost alas 12 na ako naka-open. Anyway, salamat dyan sa kay kakamping na yan. Malutong at malutong ang mura. Shout out to you, kuya. Nakakuha ng katapat ang tandang durian tutae. Pwe. Friend Jun Lagon, shout out Jeff Ramos na. Gerald Jelly, Rohan Jelly, shout out sa iyo dyan sa Canada. Al Ulalia, shout out. Subscriber din ako niyan. Romel Orculo, Xerox. Katapat yan si Digong sa pagmumura. Pero si Digong at Duterte lang ang minumura. Keep safe. Good day, Xerox at mga warriors. God bless. God bless, Al Ulalia. Librado na Dubico ulit Putik yan, hoy. Huwag mo nang hintayin pa. Dapat yung corona ihataw mo na sa magmumukha ni Kibaliw. Halimaw yan, tarantadong yan. Mainit ang ulo ni Brado. David Alvin Mendoza, shout out. Karox, tama lang po yan na makausap ni Dutae. Gusto ko nga pong samahan para makisampal na rin sa mga Dutae. Wala pong kapatawaran ang mga kasalanan na ginawa ng mga Dutae. Kaya kung nakakamatay nga lang po ang pagmumura, ay matagal na pong patay yan, mga Dutae na yan. Totoo, kakapal ng mukha, no? Grabe. David Alvin Mendoza ulit Harox, ang lutong magmura niyang topic ninyo ngayon. Masarap siguro makipag-debate
Diyan, kasama si Larry Gadon at si Digong. Totoo yan, David. Ano to? RP Quinto, welcome to the club. Ano kaya masasabi ni Brad kay Rapi Tulfo? Yun, dapat, di ba? Wala yan, Tulfo. Pero yun nga, malakas eh. Dami ring nagoyo niyan, sa totoo lang. Isa na nga ako eh. Tapa ako ng Maynila para lang ireklamo tong hinayupak na ipag ko. Wala nangyari. Binigyan ako referral sa PAW. hindi raw magba-viral yung aking yung aking istorya. Okay na Japan. Kaya napunta ako sa vlogging. Salamat din kay Tulfo, diba? Diba? At nagkakilala tayo. Totoo, nagpunta ako Manila sa TV5. Grabe, ang dami nakapila, putik yan. Ang kinakausap yung mga nabugbog ng asawa, mga hindi ng pulis, mga ganun, ganun tawa sa Atty. Libayan. Oo. Jane Labayna, shout out. Ayan na nga siya, sabi ko, si Rox, naging president na ang move na yan ni Vilma Santos. Ginaya na ni Digong. Si Digong ang mayor ng Davao, si Basti ang vice mayor. Marami pang susunod dyan. Tulfo Brothers sa Senado. Yun nga, Jane eh. Mama Mu, welcome to the club. Maayos naman ang Marcelo ni Apo Lakay. Nababoy lang ng mga nakapaligid na may inggit. Oh, pwede. Alam mo, Mama Mu, maski ganun si Makoy, marami siyang naipatayo. Mga heart center, kidney center, kung ano nung mga center, San Juanico Bridge, Pocas Center, maraming naipatayo. Oo. Tsaka hindi umabot ng trilyon-trilyon, kagaya ng nangyari dito kay Digong. Pero anyway, si Digong marami ring naipatayo. 400 yata, Pogo ang naipatayo ng gago. May nag-reply kay Mama Mu. Si Lily Chang. Sinong naiinggit? Naiinggit yung mga napatay. Isa ka pa eh. Kung maayos yan, ginaya na yan ng mga ibang presidente. Yan. sa akin kasi, Mama Mu, kung hindi lang siya naging masyadong malupit din, marami rin kasing nanakaw eh, di ba? Totoo lang, sabi ng aking nasirang ama, hanggang sa kaapu-apuhan ni Apo Lakay, hindi kayang ubusin ang kanilang pera. Shirley J. Sir, shout out ha. Grabe si Kuya, tawan-tawa Shirley. Kung nakakamatay ang mura, patay na yung mga yan. Sige pa Kuya, murahin natin ng mura. Imura na rin kami sa mga hudas na devil na mga yan. Ganyan talaga ang mga kababayan ko pag nagalit hanggang langit pag napuno. Totoo yan, Shirley ha. Mary Grace Santos, shout out. Good day Kuya Rox. Natawa ako sa mura niya. Galing ang tapang niya. Sana nga ibigay ng ni PBBM sa ICC yung si Palamura ng Davao at kalyado niya. Hoping and praying. Salamat po. Mary Grace, ako sa galaw lang ni BBM bibigay yan. Tsaka mabigat ang presidential advisor kasi niya. Hanggang ngayon 100 taon na yung advisor niyan eh. Pero lintik pa rin ang utak. Nakita mo, na-quit yung kaso niya na si JPE. Ninong niya yan eh. Marilo Pabianak, shout out. Good morning po tayo at sa mga ka-warriors. Tunay na mulat si Kuya. May resibo siya sa mga sinasabi niya at alam nating lahat na makatotohanan talaga. Naway mamulat na ang mga Pilipino na pumili ng tunay na makabayan na leader. Yung may puso at mga mamayan. Keep safe Kuya, tuloy ang laban. God bless us po tayo at sa mga ka-warriors. God bless, Marilo Castro. Nakita ko yung picture mo. Kasama mo si Toto Kausing dyan sa Hong Kong. Oo. Hoy!
Wag na tayong magkalat ha. Huwag nyo nang isulat yung mga 12. Piliin nyo na lang kung sino yung nga dapat na ano sa Senado. Oo. Si Nanang ha, pag nakatakbo to, siya raw ang ano, The Chosen One naman daw siya. Putik, ano ba yan? Hindi ko nabasa yung comment nung kay Nanang. Magagandang comments doon. Sabi ng mga nag-comments doon ha, bigyan ko na isa. Boboto kita Nanang kesa sa mga artista. Kita mo, mas gusto ko pang iboto si Nanang kesa dito sa mga corrupt na politiko. Yun ang mga comments doon mga friend. Ang ganda, yung baliw. Yung The Chosen One daw siya. Bernardo Chensing, shout out. Isama mo si Bato, nagunggong. Jose Gabriel Anunuevo, shout out. Serox, si Unano, nagpatong ng corona, kulto nila, totoo. Erice Dralin, welcome to the club. Erice Dralin. Digong, Chinese drug lord, protector ng Davao EGK. Ginawa ni Digong kriminal, mga pulis. Papapatay ni Digong at isasangkot sa droga ni Digong. Di ba? Milagros Laksamana, shout out. Tama po mga kabayan ko. Huwag na po tayong magtanim ulit ng panibagong ugat ng lahi ng mga Duterte dyan sa Davao. Gising, Davaoeños, Davaoeños. Tatakbo raw si Digong. Siya raw ang mayor at si Baste ang vice mayor. Palagay ko, matatalo na yung mga inamil na yan. Matibay ho si Mix Nograles, matalino, mabait, diba? Tayo, Davao, Lorna Velez, shout out. Sir, okay, bata pa ako, idol ko na yung si Vilma Santos. Biglang nawala paghanga ko sa kanya when I heard na buong pamilya niya kakandidato na. Kasi di na sila kumikita sa movies, kaya sa politics naman sila. Totoo yan, Lorna. Cassandra Daisy, shout out ha. Sa mga bubutante na kababayan natin, naboboto ng 3 tulpo, 2 Sayetano, 2 Estrada, 2 Villar. Rest in peace, Senado. At rest in peace, mga Pilipino. Totoo yan, Cassandra Daisy. Totoo yan. Tapos, ang maliligayang araw, putik yan. Tapos, tatakbo si Senador, tatakbo si BP Lenny. Hindi. Imbay, welcome to the club. Dan subscribe po ako kay Sir Romel Orculio Vlogs. Tama naman po talaga ang mga sinasabi niya. Totoo yan, Imbay. Annalyn Flores, shout out. Pero mag-ingat po siya lagi. Mahirap na. Totoo yan. Diba? Regina, welcome to the club. Napanood ko po yan. Natawa ako. Ang tapang pero totoo naman po. God bless you po. God bless, Regina. Rodrigo Bitog, welcome to the club. Tama lang ginagawa ng lalaking yan. Totoo. Evangeline Delumban, welcome to the club. True naman, business nila shabu, kunwari lang war on drugs. Totoo yan, ha. Anita Japon, shout out ha. Good evening po, Sir Roque, and to your loving wife at sa aming lahat na viewers po. God bless po tayong lahat. God bless, Anita. Okay sa alright si Kuya. Hanga ako sa katapangan niya. Tuloy mo, Kuya, na pagmumurahin mo silang mga puro walang ya. Good job. Tuwang-tuwa ako sa pagmumura mo sa mga Duterte shit families. Butanding, Roque, Villar, lahat. Tuloy mo ang murahin sila. Sabi ni Anita Japon. Tuntua ka ha. Anita ulit, good night na po, Sir Roque, and to your loving wife at sa lahat ng viewers mo po. Have a restful night. Sleep well po tayong lahat, and God bless. God bless, Anita. Mission accomplished mga boss. Hanggang bukas po muli. Hindi ko nakuha ang dalawa. Marami akong ginawa. Oo.
Baka bukas maaga-aga makapag-vlog pag walang masyadong gawa. Oo. Pagod. Magandang gabi po at good night. Dasal. Kapit lang kay Lord, no, para hindi tayo mapasok ng mga masamang espiritu, ng mga demonyo na nagkalat dito sa lupa. Paulit-ulit. Ito po ang paraiso. Ito po ang impyerno. Yun ang langit. Ha? Pag marami kang pera, paraiso ang buhay mo dito sa mundo. Kaya lang, pag nayari ka naman ng mga demonyo, hold upin ka naman, di ba? Yung mga ganyan ang klase ng regulasyon dito eh. Sa lupa. Diba? Yung mga pinapasok ng demonyo yung utak. Kasi nga yung mga kaluluwa ng mga demonyo, nandito lang sila sa lupa, kumakalat. Para sa akin yan ha. Hindi ko nakita sa Biblia yan, pero para sa akin yan. Ito nyo, may biglang nagpapakamatay. May biglang naguhurimentado. Ano sabi ng tao? Pinasok ng demonyo utak. Diba? Kaya yan nga. Kailangan ang pananampalataya natin sa poong may kapal, talagang matibay. Diba mga boss? Magandang gabi po ulit.